Grabe ano? Si Secretary Larry Gadon, siya pala ang nagbigay ng kotse, brand new na kotse, brand new car na sa isa daw cabinet secretary. Dahil nung i-appoint daw ito na cabinet secretary ni Pangulong Marcos, naawa siya, nakita niyang kakarag-karag na kotse ang daladala sa palasyo. Naawa siya dahil hindi daw bagay sa posisyon, kaya binigyan niya, sinamahan niya sa kasa at pinamili kung anong kulay. At ang masakit nito, matapos niyang tulungan at natanggal sa gabinete, abang ngayon daw ay sumasali na sa mga rally, yung maisog, yung rally ng anti-Marcos, yung mga DDS. Hindi tahasang pinangalanan ni Secretary Gadon kung sino yung cabinet secretary, pero dalawa lang namang cabinet secretary yung nawala, di ba? Si Angeles at saka si Rodriguez. Ay si Rodriguez naman, alam ko mayaman ng pamilya nun. Anyway, paano yan? At ang isa pang sinabi ni Gadon, kaya daw sumasali na sa rally kasi wala na daw hanap buhay ngayon. Naloko na. Ay anong dating ngayon? Paano yung kotse? Pero hindi na yata babawiin. Binigay lang dahil naawa nga eh. So, ganong kababa ang loob ni Gadon nung makita ang kaibigan niya na walang kotse at mataas ang posisyon sa pamahalaan, binigyan. Ang problema, hindi naman nagtagal sa gobyerno at ngayon ay oposisyon na at bumabanat na. Matindi pa yung banat. Madami siyang sinasabi laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ay natural, hindi naman ho natin pwedeng pagbawalan dahil pribadong galaw yung ginawa ni Gadon na magregalo siya ng kotse. Kaya lang kanya nababanggit yun dahil para bang wala ka palang hanap buhay kaya sumasali ka sa rally. Bigyan na kita ng kotse dahil wala kang kotse ng mga panahon yun, ganyan ka pa. Parang ganon. So, kayo, sa tingin ba nyo tama yung ginawa ni Gadon? Abay sabi ko, palagay ko okay lang yun dahil lang magandang loob. Ngayon, yung binigyan ng kotse ng cabinet secretary, sino ka? Sino siya? Mahirap pa siyang pangalanan dahil hindi binanggit doon sa press conference ni Gadon noong isang araw na dinig ko, hindi niya inamin. Sabi niya, pag pinilit niyo ako, aaminin ko. Pag tinanong niya ako, hindi naman lumabas. Maraming speculation kung sino, pero kayo na mga viewers, kayong mga followers, kayo pong aking mga partners araw-araw dito sa aking mga channel, especially dito sa MA Pinoy TV, sino sa tingin ninyo yung cabinet secretary binigyan ng kotse? At tapos ngayon sumasali na sa rally anti-Marcos at maraming sinasabing negatibo. Wow! Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Sunod na pag-usapan natin na itong, nako talaga naman, sino-sino kaya ang kumita sa Pogo operation? Gambling ito na legal nung una dahil pinayagan ng gobyerno, kahit na sabi ni Senador Enrile, mali na pinayagan at pinapasok ang Pogo dito sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ng dating Senate President, ngayon Chief Legal Counsel ng Office of the President, President Marcos. Mali ng payagan ng nakaraang gobyerno ang operasyon ng Pogo dahil hindi nagdulot ito ng kabutihan. Money laundering daw ang galaw. Grabe. Nagpaikot ng maduming pera. Money laundering, di ba? Meron tayong anti-money laundering law, sana umiral yun. Nagdala at nagpaikot ng maduming pera dito sa Pilipinas. Maliban pa doon, na-involve pa sa iba't ibang mga illegal activities. Katulad ng sinabi ng Pangulong Marcos doon sa SONA, involved sa kidnapping, torture, krimen, iba pa. At ngayon lumalabas nun sa investigasyon sa Kongreso, pati illegal drugs mukhang kapatid, kadugtong, kasali sa operasyon ng Pogo. Yung involved sa Pogo, involved din sa drug operation sa Central Luzon. Yan ang inisa na lumalabas sa investigasyon ng Kongreso. So ang tanong ngayon, kala ko ba anti-government? Ang government anti-drugs, anti-gambling? Yung nakaraang gobyerno, bakit nakapasok itong money laundering ang galawang pala? At meron pang billion-billion drugs na na-abolish or na-discovery dyan sa Pampanga na na-involve at sinasabing may kinalaman base sa investigasyon ng Kongreso, yung Michael Yang na isa sa mga economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang tanong natin at kayo po na mga nag-oobserba sa isyong ito, hindi ho biro ito. Nakataya yung ating national security rito, di ba? Threat na sa national security kaya pinahinto na ni Pangulong Marcos ang operasyon ng Pogo. Dahil nga mukhang hindi lang sa gambling, mukhang sa drugs kasama rin. Pangalawa nga,
baka nga po espiya na sila dito sa Pilipinas ng China. Yan ang mabigat. At ito palang pogong ito, hindi tinanggap sa maraming mga bansa. Pero dito sa Pilipinas, pinapasok. Ayun na nga, kaya ho, illegal money. Money laundering ang dating. Wow, ang lupit. Kaya nga ang tanong ko, sino-sino ang kumita rito? Sino-sino ang kumita rito mga dating opisyal ng pamahalaan at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan? Mayroon bang kumitang pulis dito? May kumita bang mga local executive? May kumita bang mga... Ay, marami, sigurado. Pati PAGCOR at kung sino-sino pa. Mga private lawyer o kung ano man. Katulad ni Harry Roque. Si Roque kumita ba dito? Hindi ko alam. Pero no, meron siyang bahay sa Baguio na inamin na. Hindi na ho niya maitago. Inamin na dahil naglabasan na ang pagpapatunay na kanya yung bahay. At inamin din niyang pinaupahan niya yung bahay niya doon sa mga may-ari ng Pogo. Ay, illegal nga yung Pogo eh. Kakaunti ang legal. So, grabe, no? Korupsyon. Paano yan? Sabi niyo malinis yung nakaraang gobyerno. Sabi niyo matino yung nakaraang gobyerno. Ano ito? Sila ay nagpapasok dito. Malinaw yan, Nahamaan na lang ito ng Marcos administration. At na-discover nga ang daming kalokohan kaya pinatigil. Pinababa na ng ating Pangulo. Diba? Kaya tanong lang naman ito. Ulitin ko. Akala ko ba matino yung nakaraang gobyerno? Akala ko ba laban sa korupsyon? Laban sa drugs? Laban sa illegal? Lahat napakatino ng dating ng mga pahayag ng dating administrasyon. Ay ano ito? Nagputukang balitang ito. Si Enrile, kung tutuusin, makaduterter niya nung araw. Pero ngayon, dahil nga sa tungkol sa mga policy, hindi siya kontento doon sa Pogo. At ngayon, inamin na, in public, ni Enrile, na talagang hindi dapat pinayagan yan. Dahil nga mayroong kalokohan at madumi talagang galawan niya. So sa tingin ba ninyo, walang kumita rito, hindi pinagkakitaan ito? Ang gobyerno kumita maliit, taxes, pero napakaliit ng buwis na pinapasok. Ay yung under the table, or protection, o kung ano. Wow! At inuulit ko, yun hong main issue, pinakamalaking issue rito, sila ba ay naging espiya ng China sa atin dito sa Pilipinas? Napasok tayo ng mga espiya ng China na ginamit itong mga posibleng drug lord at gambling lord na ito para mapasok ang Pilipinas. Iyan po yung mahirap na sitwasyon. Kailangan mapatunayan yan. At kung yan ay totoong nag-espiya, sinong kasapakat pro-China na Pilipino? Sino-sino yan? Posible ba na itong mga maduduming perang ito nagagamit ng mga anti-Marcos? Posible bang nagagamit ito sa mga operasyon laban kay Pangulong Marcos? Posible bang nagagamit itong mga maduduming perang ito sa kasalukuyang destabilization na katulad ng sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro na may pagka-destabilization na ang galaw dahil sobra na karumal-dumal na makapiling galawan, lalo na ho yung paglalabas ng fake video laban sa ating Pangulo. So yan ang mga tanong. Kayo ay malayang makakasagot, makakapag-comment, makakapag-react. Paki-like lang po ninyo ang aking mga video. Subscribe and follow doon sa hindi pa. Magtulungan tayo. Tamang impormasyon, paninindigan natin yan para sa inyo.